Okay, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. So mayroon na naman tayong panoorin na video galing po sa pari. So ito po ay hindi po personalan. Wala po tayong galit sa mga kaibigan nating mga Romano Katoliko. Pero ginagawa natin ito para sila po ay mamulat sa katotohanan. So ito po ay educational and spiritual purposes only. So wag po kayong magalit kung kayo po ay tinuturuan. Dapat po kayo magpapasalamat dahil mayroon pong tao na concern, no, na dapat ninyong malaman ang katotohanan according po sa Bible. Ating panoorin ang video. Nang minatay, nangayo pa din na pagkaon. Nausaya ito, butang-butang at pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo, no? Butang-butang at pagkaon sa kilid o kanang tubig. Kay muinom kuno na ang namatay. Wala, di na mo inom. Di na gina, gutumon, di na sa naumahon. Muna usa na ka ang paros sa Katoliko nga magbutang-butang o pagkaon sa kilid sa namatay. So ipabutangan pag beer, na kung anong beer, manigibutang sa hiling mo na siya beer. Kaya masig mo inom na siya. Kasi usahan ko sa ibutangan o ka na mga sigarilyo. Kaya mo sigarilyo sa kuno. Di na na ang namatay, dili na ginabuhaon, dili na gutomon. Ayan. So, malapit na ang November. Okay? Pag malapit na ang November 1 and 2, so yung mga tradisyon ng mga Roman Catholic Church ay ginagawa nila ito sa tuwing November 1 and 2. So, ibig sabihin, ito po ay kalag-galag. So, pupunta sila doon sa sementeryo ng mga tao na namatay, yung mga loved ones nila ay bibisitahin nila, tapos lalagyan nila ng mga pagkain, lalagyan nila ng iinumin dahil yan po ay mga habit nila nung namatay. So ito po yung mga paborito ng namatay. Pero bakit nila ito ginagawa? No? Bakit nila ito ginagawa? So mayroon po tayong babasahin na Bible. So ito po, sabi ng Bible sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So dito po natin malalaman, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ginagawa nila po sa araw ng November 2 ay isa pong tradisyon na ginagawa nila at ito po ay hindi sa Diyos. No, kung mabasahin natin ang Old Testament sa time ni Jesus Christ hanggang sa New Testament sa mga apostoles din, wala po tayong kahit isang talata na si Jesus Christ at ang mga apostoles ay nagtuturo about po sa ganyang gawain, no, na magmisa sila, no, minimisahan yung patay, pinagpray yung patay, no, para ang kaluluwa na nandoon raw sa purgatorio ay pupunta sa langit. Wala po tayong nababasa diyan. Hindi po pinopromote ni Jesus Christ at ng mga apostoles ang ganyang aral dahil hindi po iyan aral ng Diyos at hindi po aral ng mga apostoles. Kaya nga sabi ng Bible, kailangan po tayong mag-ingat at hindi po natin gagawin yan dahil hindi po yan aral sa Diyos. So yan po, no, bakit po pinagpray ang patay? Ano ba ang purpose? Bakit pupunta ka doon sa sementeryo, no, tapos lalagyan mo ng kandila, tapos ipagdasal mo siya at mayroong pari na magmimisa sa patay para ang patay raw, yung kaluluwa niya ay pupunta sa langit. Kung na alam naman natin mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay naniniwala na ang kaluluwa ay nandoon sa purgatorio. So kung ating babasahin mga kapatid, mga kaibigan, yung tradisyon ay ikalawa, yun pong purgatorio, no? Hindi naman yan nababasa sa Bible ang purgatorio. Ang word na purgatorio, hindi naman yan nababasa sa Bible at hindi naman din yan turo ni Jesus Christ at hindi po turo ng mga apostoles. So yan po, no, ang isang tao pag namatay na, tapos ang kanyang kaluluwa ay hindi
naligtas nung buhay pa siya, ibig sabihin hindi niya natanggap si Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, mga kapatid, mga kaibigan. According po sa Bible sa Revelation chapter 20 verse 15, no? So, ang pangalan mo kung hindi nasulat sa Book of Life, ay ibig sabihin ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi dito sa verse 15 sa Revelation chapter 20, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So dito po malinaw, mga kapatid, mga kaibigan. So ating nalaman ngayon na ang ginagawa ng mga tao sa tuwing November 2, sila po ay nagdadasal sa patay, kinakausap nilang patay, wala na po yung silbi, no? Wala na pong silbi yan. Dahil ang kanilang kaluluwa, pag hindi sila ligtas, according sa Bible, hindi po sila napupunta sa purgatorio. Okay? So, kaya nga dito sa aming lugar, no, mayroon akong kaibigang Roman Catholic Church. Ako po ay nag-Bible study sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, tanungin mo yung pari mo na biblical ba ito. So, sinabi ko sa kanya, kung ang isang tao napunta siya sa purgatorio, okay, tapos nabimisa ang mga pari, dahil yan naman ang purpose bakit sila nagmimisa, para ang kaluluwa kuno na nandoon sa purgatorio ay pupunta sa langit. Okay? So, sino ang napunta sa purgatorio at meron na ba na nanggaling sa purgatorio na pumunta sa langit? Okay? So, hindi niya masagot. So, yan po ay hindi talaga masagot dahil hindi po iyan turo ng Bible. Isang tao pag namatay na ang kanyang kaluluwa ay hindi ligtas. Ibig sabihin, doon siya sa impyerno. So, kung nasa impyerno yung kaluluwa, ibig sabihin, pag ang kaluluwa ay nandoon na sa impyerno, hindi na po yan bibigyan ng chance. Kahit mag-pray pa, magmisa pa yung mga tao sa mundo, tulad ng gagawin ng November 1 and 2, mga saint daw, tapos mga kaluluwa, no? So hindi na po yan biblical, mga kapatid, mga kaibigan. So kung ikaw ay Christian, no, dapat mong malaman na wag mo itong gagawin. Okay? Walang turo, walang sinabi si Kristo na gagawin mo itong ginagawa ng mga tradisyon ng Roman Catholic Church. Ito po ay tradisyon lamang at hindi po to turo ni Kristo. So, kung ikaw ay Christian, ikaw ay ligtas na, huwag kang magpauto sa mga doktrina na tulad ng pagpunta sa sementeryo, kakausapin yung mga patay, tapos lalagyan ng pagkain, kasi yung kaluluwa kumakain pa, umiinom pa. Yan po ay deception. Yan po ay maling aral. Yan po ay pagsisinungaling lamang. Dahil mismo ang paring ito, na mismo ang nagsasabi na kayo po ay inuuto lamang. Hindi po ito edited. Ito po ay totoo talaga na sinabi ng pari na inuuto lang kayo pag ito ang ginagawa ninyo. So maraming salamat. Don't forget to follow and share at mag-comment din kayo. Tandaan, hindi po ito personalan, ito po ay educational and spiritual purposes only. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Awan ang minatay ng ayo pa din na pagkaon. Mausay atong butang-butang at pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo, no? Butang-butang at pagkaon sa kilid o kanang tubig. Kay muinom kuno na ang namatay. Wala di na mo inom. Di na gina gutomon, di na sa naumhaon. Una usana ka namparos sa Katoliko nga magbutang-butang o pagkaon sa kilid sa namatay. Sa ipabutangan pag-beer na kung anong beer na nagibutang sa hiling mo na siya beer padir. Masig mo inom na siya. Kasi usay butangan ka na mga sigarilyo. Kaya mo sigarilyo sa kuno. Di na ang namatay, dili na ginabuhaon.
dili na na gutomon.